Sa pagkakataong ito, sigurado ako mapapasa atin ang aparato ng Ibarra na yon. Tingnan mo naman ang mga kasamahan niya. Isang presidenteng matanda, isang hepe ng kapulisan, at ano yan, mga binatilyo at mga dalaga. Kahit pang sabihin natin na may mga karunungan yan, tanging ang Arkanghel ang dapat nating katakutan dito. Pero hindi niya tayong mapipigilang lahat. Sigurado ako dahil sa magiging abala siya sa labanan kontra sa ating mga antingero at sa golem. Sigurado ako, papapasa atin na ang aparato at ang orichalcum. Subalit hindi tayo maaaring magpagkakampante dito dahil ang Arkanghel na yan ay maaaring maraming kakayahan liban sa mga nakita natin na kinabit niya kontra sa Chimera. Kaya naman, aking iminumungkahi kung gusto nyo na manalo tayo dito. O dahil na natin ang Arkanghel kapag naibagsak natin siya, kapag nahuli natin siya, sigurado wala nang kahirap-hirap pa ano ba nang gawin natin sa kanyang mga kasamahan. Ano ba naman ang magigawa ng isang presidenteng gurang kung wala ang kanyang elite forces? Isa pa ang elite forces na yan. Maliban sa Arkanghel, natitiyak ko, ang elite forces ang kanilang backbone. Kaya natitiyak ko nga, malakas ang loob nila na pumasok sa tarangkahan dahil meron silang mga elite na antingero at may karunungan. Mga natatanging mandirigma, mersenaryo, na eksklusibong binabayaran ng presidenteng si Gildas upang magtrabaho sa ilalim ng kanyang pag-uutos. Pero huwag kayo mag-alala dahil naihanda namin ang mga golem na kakaharap sa kanila. Ilang taon din nating pinaghandaan ang ganitong uri ng mga sitwasyon bagamat hindi natin inaasahan na masyadong magiging maaga ang pagsugod niyang si Ibarra upang makuha ang mutya. Subalit, sa karakas niya, kilala siya bilang kolektor ng mga pinakapambihirang gamit at magarerika. Kaya naman, inaasahan na natin ang pagkakataong ito. Inigalang natin na pagtanto na pati ang presidente ay magiging kaalyado niya. Tunay nga, kahit pa ang makapangyarihang tao, sa lipunan ito ay may mga katiwalian. Who knows kung ano ang kanilang kasunduan para mapapayag ni Ibarra ang presidente na sumama dito. Ano't ano pa man yan, ang alam ko lamang. Bukod sa makukuha natin, ang mutya ng Unyango, magkakaroon pa tayo ng pambihirang aparato. At hindi ba, ibig na madukot ng kabilang kontinente ang presidente dito sa kontinenteng ito. Ano naman yon para sa atin? Wala tayong bansa, wala tayong kinabibilangang nasyon, at wala tayong kinakatigang kontinente. Kung saan may mataas ang bayad, doon tayo. At balita ko, mataas ang nakapatong na halaga sa ulo niyang si Gildas. Kaya naman, kung makukuha natin siya, hindi ba doble-doble ang kikitain natin dito? Sa ating nagdaang kabanata, mga gilukong kahaswang, na ngayon nga po ay maaring nagtataka kayo. Ang ilan ay napapaisip na naman kung bakit naririto tayong muli sa Midnight DJ. Sa kabila ng katotohanan po na opo, hindi pa rin pong kumikita at hindi pa pong monetize ang Midnight DJ. However, ang channel na ito po ay magkakaroon ng pagkakataon upang makapag-apply sa partnership sa platform na ito this coming July 24. Kaya naman po naglalagay na tayo ng video. Hopefully ay maaprubahan na po nila at maging parte muli tayo ng kanilang partnership. And at the same time po, ang ating kabilang channel, ang bago pa lamang na channel na papauspong pa lamang sana, ay ganun din po ang naging problema. Chain effect ika nga, dahil nga po sa iisa lang naman po ang narrator na naririto at naroroon. Kaya naman po na-recognize nila ito bilang connected accounts. Kaya naman po may 3 buwan pa bago nating malaman ang resulta sa Proyekto Aswang kung ito pa ay maaaring magpatuloy.
Kaya naman po pansamantala para hindi po maputol ang ating kwento ay ibinabalik na po natin ito sa Midnight DJ. After all, ilang araw na lamang po ang isang buwan, July 24, that's almost a month kasi June 23 na ngayon. So, mabilis lang naman lilipas siguro yon. Kaya naman po nakapag-desisyon po ako na dito na muna tayo mag-upload kahit po hindi naman monetize at walang kita ang bawat video natin. Ay makakapag-upload naman po tayo every other day para naman po may napapakinggan ng ating mga giliw na taga-subaybay at para po hindi maudlot ang kwento natin kay Itim na Hunyango. Tas saan ba? Sabi nga po ng ilan sa mga komento ay tuloy lang ang laban at mananalo din tayo. Hindi natin alam kung kailan pero mas mahirap kung titigil tayo, di ba? Kasi hindi natin malalaman kung malapit na ba tayo o malayo sa ika nga pagtatagumpay. So, sana ay maunawaan niyo po at wala pong magtaas ng kilay kung bakit bang palipat-lipat na lamang tayo ng channel or pabalik-balik tayo. The reason is, syempre po, aside from nag-enjoy po tayo at hilig po natin ang paggawa ng ganitong uri ng content. Syempre po, kailangan din kumain ng inyong lingkod para gumana ang utak natin sa pagkakwento. So, I would like to take this opportunity na rin po to say thank you to all of my subscribers and supporters. Especially to those who extend their supports. Yes po, patuloy nilang sinusuportahan ang ating gawain upang makapagpatuloy tayo sa pag-create ng kwento. Basta, the rest of those guys, I would like to say thank you personally sa mga hindi nagsasawang suportahan ako at naniniwala na worth it ang ituloy natin itong episodes ng ating stories. At saan ba kapag naging okay na ang lahat, ay babalik kayo sa ating regular uploading. But for now, sana po ay maunawaan nyo kung bakit every other day tayong nagre-record na lamang or nag-a-upload ng ating mga stories. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman po tayong nagpapahinga or humihinto sa pag-create ng mga kwento dahil nga po sa ibig ko ring mapagbigyan. The soon as magkaroon na tayo ng chance upang makapag-apply ulit for monetization ay lalagyan din po natin yung Ang Bantay at saka yung isa, yung Kurab Stories. So, pinagpipilian pa natin doon kung saan natin ilalagay yung may akda, si Glendale Kurab. Para naman makapagpatuloy tayo sa kwentong yun. But of course, syempre, magkakaroon tayo ng throwback sa umpisa. First 4 episodes yata. Ilalapag natin kung saang channel, kung sa Kurabo na lang siguro or sa Kurabo na lang siguro natin ilapag yun. Syempre, throwback for the 4 episodes. Sa isang episode lang syempre. And then after that, followed by the latest episode. But, hindi pa naman yan ngayon. Explanation na rin po ito para dun sa mga nagtataka kung bakit naging madalang yung uploading na to. Pansamantala lang naman po yun hanggat inaantay natin na magkaroon na uli tayo ng chance upang makapag-apply. And hopefully ay matanggap po tayo ni YouTube para sa partnership program niya this coming July 24. So sa ating nga pong nagdaang kabanata sa ating istorya ay ating pong nasaksihan kung papaanong nagkaroon ng interes ang pangkat ng mga emperor o ang 5 emperor nga na kinabibilangan nitong si Voltaire, ang emperor ng kidlat, upang malaman ang pagkakakilanlan nitong si Zen. Sino nga ba ang nilalang na nakaharap nitong si Voltaire na hindi naapektuhan ng kanyang kidlat o ng kanyang kuryente? Ang parehong lalaki na nakadaupang palad niya at usap nitong si Don Ramon, isang misteryosong karakter pa rin sa ating istorya na nagmula sa kabilang kontinente. At kung inyong narinig kanina lamang ay naroroong papasugod na nga ang pangkat ng mga mersenaryo at mga nilalang na may kakayahan na ibig pigilan itong sila Senyor Ibarra at makuha mismo ang aparato na naglalaman ng orichalcum para na rin sa kanilang pansariling interes, mostly dahil sa mga subastador o magsusubasta sa underground market ang karamihan ng naroroon. At ang aparatong na-develop or na-invento nitong si Senyor Ibarra ay isang kakaibang uri ng aparato na kayang i-contain ang orichalcum without any negative effect sa kanyang kapaligiran. Consider na lang ang orichalcum na to ay isang radioactive element. Consider na lang na ang orichalcum ay isang radioactive mineral na hindi maaaring mahawakan ng normal ordinaryong tao maging ng mga antingero ng basta-basta na lamang. Pero may isang tao o isang karakter sa ating kwentong nagawa itong hawakan ng wala man lang pag-aalinlangan at walang epekto sa kanya. Kung inyong natatandaan,
hinawakan nito ni Nicolas ng kanyang mga kamay nang hindi siyang napapano. So maliban sa kanya, syempre, ang aparatong gamit ni Senyor Ibarra ang kayang humawak nito nang hindi naapektuhan ng kapaligiran, which is a very advanced technology na pinag-aagawan at interest ng karamihan sa mga nasa underground market, most especially sa mga kakompetensya ni Senyor Ibarra pagdating sa pagnenegosyo. And apart from that, kung inyong narinig, ang tungkol sa Arkanghel. So if you can remember guys, sa ating mga nagdaang kabanata nung nasa Pulang Crisologo pa lang itong si Fred ay may pangkat ng mga siyentipiko o grupo ng mga tao na tumutugi sa kanya o naghahanap sa kanya upang mapag-eksperimentohan siya dahil na rin sa kanyang katangian bilang Debino at Arkanghel na tila bang isa sa mga main focus ng mga taong ito at parang sabihin na nating special ingredients sa kanilang nilulutong eksperimento. Kaya naman asahan natin o maaari possible sa arc na to or sa kwentong ito ay tatakbo rin ang kwento sa katauhan nitong si Fred at di natin alam kung saan tutungo ang kanilang paglalakbay. But for now, ating matutunghayan ang pagsugod ng mga mersenaryo sa tarangkahan ng vampira upang pigilan itong sila Senyor Ibarra at maagaw ang kanilang aparato habang itong si Zen naman ay nasa daan na patungo sa kanilang lugar upang makasama sila at matulungan. Kaya naman po, mag-like na rin at mag-comment sa video na ito at kung maaari ay ma-share na rin natin sa ating mga social media account upang mas marami pa po ang ating mga maging kahaswang na narito sa Midnight DJ. So dito na po, again, dito na po natin i-upload or ilalapag ang ating mga storya at pagpapatuloy ng ganitong uri ng kwento. At wala na pong iba. Kung may makikita man kayong ibang nag-upload ng ating storya, lalong-lalo na mga lumang stories, ay mga peke. And to those subscribers na nagtatanong bakit wala na po yung mga old stories natin, first reason is kailangan nating tanggalin ito dito sa channel na ito upang makasunod tayo sa policy ng platform upang syempre mapagpatuloy tayo na kumita dito. Second, sa mga kawatan po na yung ilan po ay gusto pa magkaroon ng chronological arrangement ang ating stories para mas maganda at mas madali nilang maida-download at maililipat sa kanilang channel. Yun po ang isa pang reason kung bakit itinago natin ito. At iisipan pa natin ang kaparaanan kung paano natin itong mailalapag muli accordingly para mapakinggan nyo nang hindi nag-violate sa rules nitong platform at hindi rin basta-bastang makukuha ng ating mga kaibigang creators na gumagawa ng kanilang mga content gamit ang ating mga storya. So, sana po maunawaan nyo. Huwag kayong mag-alala sa mga gustong mag-throwback sa ating story. As soon as magkaroon tayo or makumpleto natin yung ginagawa nating pag-iipon para sa bagong device o bagong laptop natin, doon ay gagawin natin na makapag-compile tayo ng mga stories from Season 1 up to Season 4 upang mapakinggan ng dire-diretso ng ating mga tagapakinig. Hopefully, ay lumipas na sa atin itong mga kawatan na kumukuha ng ating story at medyo malaking problema din po yun at nakaka-apekto rin po sa ating daily na creation ng stories. So, yun lamang po at umpisahan na natin ang kwento sa gabing ito. Hanip! Hindi kong alam na ganyan palang kalakas ang mga nilalang na naririto. Akalain mo yun? May mga karunungan din pala silang advance. Kaya nilang gumawa ng mga taong putik. Kita mo, kaya lang medyo hindi perfect yan. Alam nyo kung ako ang lilikan ng golem? Aba, gagawin ko na kaitsura ng mga tao. Kakulay pa ng mga tao. Para hindi masyadong halata na peke, di ba? Walang kabuhay-buhay ang mga nilalang nila. Bakit pa rin, Kulas? Kaya mo bang gumawa ng mga golems na kagaya niya na gumagalaw-galaw? What do you think of me? Weaklings? Aba, syempre kaya kong gumawa niyan. Ang dali-dali lang kayang gumawa ng mga taong putik. Kaya lang, ano namang gagawin natin dyan? Alam mo ba, malakas kumonsumo ng mana yan at saka nakakagutom. Ayoko nga ng ganong mga gawain na trabaho. Kaya ko namang makipaglaban ng sarili kong mga kamay at paa ang ginagamit. Lalong-lalo na ng nga. Oo nga, teka lang. Huwag mo naman isama yun. Ikaw hindi ko alam kung kaibigan talaga kita. Pero yun nga, madali lang gumawa niyan. Mamaya, pakikitaan kita kung paano gumawa ng isang perfectong golem. Pero for now, akala ba nila matatakot tayo sa mga golem na yan?
ngayong sinabi na sa akin ni Sir Ed ang komposisyon niyan o paano gumawa niyan o paano yung pahinain at talunin, well. Ang isang henyong kagaya ko, maaari nang gumawa ng paraan ngayon. Bebebeng, hali ka, hawakan mo ang kamay ko. Teka lang pa rin, Kulas. Mukhang that's Uber na nang tsetsansing ka na sa bibibing ko Bakit hawakan mo ang kamay ng bibibing ko? Doon ka na kay bibidayana mo. Ano ba paring Meno? Para to sa ating kaligtasan dito. Tsaka huwag kang matlisyoso dyan. Aba, maswerte nga yung bebebeng mo. Mahahawakan niya ang kamay ng kagaya ni Master Kulas. Bebebeng, if you may, give me your hands. No, the left one. Ang dami mo namang ate. Para saan ba kasi ito? Ano bang gusto mong gawin? Teka lang. Talagang pareho kayo ni paring Meno. Masyadong apurado. Hayaan mong mag-usal muna ako ng aking paboritong orasyon para naman gumana to. At saka alam mo ba, dahil dito, mapapadali ang ating trabaho. Abay, naalibadbaran ako sa mga golem na yan. Ang papangit ng itsura para mga putik na naglalakad. Sino kayang may gawa sa kanila? Kukunyatan ko ng 3. Kukulitin ko ba ang kilay niya? At doon nga ay, bagamat nagtataka itong si Beng at nag-aalinlangan dahil nga sa punong kalokohan lang naman ang ginagawa nitong si Kulas. Marahan niyang iniatang dito ang kaliwang kamay niya. Hinawakan naman ito ni Kulas at naroroong himas-himas pa. Bahagyang naasiwa na maging itong si Jimeno at nagsiselos na rin. Naroroon pa na parabang binubulungan ito nitong si Kulas. Pero maya-maya pa, nang mausal ni Kulas itong kanyang mga orasyon, naroroong nagdilim ang kapaligiran. Namuo ang makapal na ulap sa kalangitan. Nagliwanag ang kamay nitong si Beng at makikita ang tila bang sigil o simbolo na nasa ibabaw ng kanyang mga kamay. Tila bang simbolo ito na nangangahulugan ng bagyo. Teka, tama bang nakikita ko? Isang lost knowledge ang ginamit ni Kulas? Ibig mo bang sabihin, ang mga kakanyanan na hindi nang natutunan pa ng mga antingero sa panahon ngayon? Tama, yun nga. Gumagamit ito ng kakaibang uri ng inkantasyon kung saan palilitawin ang elementong taglay ng isang nilalang sa pamamagitan ng sigil. Kung gayon, hindi lamang purong kayabangan at salita itong si Kulas. Ibig sabihin, totoo ang isang yan. Legit! Umsim! Mahusay ito. Maaari kong mapag-aralan nito. Paano niyang nalaman ang ganyang karunungan? Lips na naman kayo sa akin, oh. Wait, there's more. Kaya ko pa itong palakasin. Tingnan natin kung anong magagawa ng mga golem na yan. Aba, nagmula sa lupa. Babalik sila sa lupa. Kapag umulan, anong mangyayari sa putik? Anong mangyayari sa simbolong nasa noon nila? Parang Jimeno, do you have an answer? Malolosaw sila at mababura? Perfect. Very good. At ang dahilan kung bakit si Bebebeng ang nilabitan ko para dito, dahil siya ang may kapasidad sa mataas na uri at kalidad ng elemental na tubig. Kung natatandaan nyo, sa ating panahon doon kay Haring Zed, hindi ba nagawa niyang hawakan yung tridente? Isang relika na nagmula pa sa kailaliman ng tubig. Itong kadahilanan kung bakit siya ang perpektong magagamitan ng kapangyarihang ito at pag-aaktibo ng sigil dahil siya ang may kakayahan sa tubig. Gamit ang kanyang kapangyarihan at ang aking kaalaman. Makaangking ka, akin ang kaalamang yan at itinuturo ko lamang sa iyo. Manahimik ka tanda, akin na din yun. Gabay kita Basta, yun nga, ang karunungan namin nitong si Tantang Aming Lupa. Gamit ang kanyang mga nalalaman sa paglikha ng sigil. Aba. Kung makikita nyo, if you look into the left, that's the opposite of your right. Joke lang. Ayan, tingnan nyo ang kalangitan. Sa oras na gawin kong aktibo ang kapangyarihan nitong si Bebebeng sa kanyang kamay, pakakawalan natin ang malakas na daluyong ng tubig at bagyo. Uulan sa buong kapaligiran in shorts. Tingnan natin kung anong magagawa ng mga golem na yan. Ano, ready na ba kayo? At doon nga habang nakikita nilang naghihiyawan ang mga antingero at mersenaryong papalapit sa kanila. Dahil na rin sa lakas ng kanilang kalooban, nakasama nila ang mga golem na naglalakihan. Animoy
May mamestra ito bilang mga tila bang taong putik. Literal na parang tao ang kanilang anyo, kaya nga lang kulay tsokolate at putik nga na walang buhay. Kagaya nga ng sabi ni Kulas, ay hindi kaiga-igayang tingnan. Maliban pa doon ay ang tila bang hindi koordinadong pagkilos ng kanilang katawan na para bang anumang sandali ay guguho. Ito ay sa kadahilanan na hindi pa naman perpekto ang karunungan ng mga antingerong may kakayahan sa elemento ng tubig at lupa upang likhain ito. Subalit, ang nilikhang bagyo nitong si Kulas, ang namumuong mata ng masamang panahon sa kalangitan, ay isang nakapamiminsalang uri ng pag-atake na naging posible lamang dahil sa karunungan ng kanyang gabay, ang hari ng mga laman lupa, at ang hindi pa maunawa ang kakayahan nitong si Beng pagdating sa katubigan. Na ayon nga dito kay Kulas, at ayon na rin sa suhestyon ng kanyang gabay, ay ang may pinakamataas na antas at kalidad ng karunungan at mana na may kinalaman sa tubig. Kaya naman sa paggamit nito, naroroong animoy bigla na lamang sumama ang panahon. At sa isang iglap, sa pagpitik ng mga daliri nitong si Kulas, bumuhos ang malakas na ulan sa panig ng mga kalaban. Teka lang, anong isang yan? Bakit napakalaki naman yata? Tsaka tingnan nyo, bakit parang yung bata ng masamang panahon na yan ng alimpuyo ay nakaharap sa atin? Posible kayang may kakayahan ng ilan sa mga antingerong naririyan upang makontrol ang panahon sa ating kapaligiran? Imposible yan. Walang sino man na antingero ang nalalaman ko na may karunungan na kontrolin ang panahon at kalikasan. Hindi maaaring magawa yun ng mga antingerong kalaban natin dahil dapat ay sikat sila. Dapat ay kilala sila sa larangan ng pag-aanting kung ganyang antas ng kapangyarihan ang tinataglay nila. Maaaring nagkataon lamang ang lahat at hindi itong sinasadya. Sabalit, tingnan nyo, gumagalaw patungo sa atin ang bagyo. Bakit tila yatang tayo lamang ang balak na puksain ito? Madali kayo. Ang mga golem, nakalimutan nyo na ba? Oras na mabasa ang mga ito, mawawasak ang engkantasyong nakabalot sa kanila. Ang mga golem na yan ay tanging kahinaan ang tubig. Kaya naman oras na mamura ang marka sa kanilang mga noo. Wala na, hindi na natin silang mapapakinabangan at masasayang ang ilang buwan nating paghahanda sa paglikha sa kanila. Bilisan nyo! Ama, you wish! Akala nyo naman makakaligtas pa talaga kayo sa kapangyarihan nitong si Bebebeng. Bebebeng, take over! Ikaw na ang bahala dyan. Tinulungan na kita para maging aktibo yung kapangyarihan mo, ha? Baka naman sabihin mo, hindi mo pang alam kung paano yung kukontrolin. Isipin mo na lang, parte yan ng katawan mo. Go, Bebebeng. Alam ko namang makakaya mo yung gawin. Huwag ka lamang panghehenaan ng loob. Isipin mo na lang, hamyan. Ewan ko sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Kulas. Pero susubukan ko ang makakaya ko. Kahanga-hanga. Ang kapangyarihang kayang kontrolin ang malawakang espasyo, lalong-lalo na ang panahon at kalikasan. Tunay nga, ang isang pantas ay henyo pagdating sa elemento. Ang katanungan na lamang dito ay kung magagawang makontrol ng dalagang yan ang kapangyarihang binuksan nitong si Kulas sa kanyang katawan. Ang sigil ay pinupukaw ang kapangyarihang nasa kaibuturan ng isang nilalang. Subalit kung hindi pang handa ang katawan nito, ang pisikal na katawan, maaaring magdulot ito ng problema sa kanya at maaaring mapahamak pa siya. Kaya naman, kinakailangang mapagtagumpayan ito ni Beng. Dahil kung hindi, baka siya ang lamunin ng kanyang kapangyarihan. At naroroon ngang makikita ang unti-unting paghulma ng higanting tubig mula sa kalangitan. Hindi itong kagaya ng ordinaryong bagyo o basta na lamang pagbuhos ng malakas na ulan. Dahil tila bang marahan
ang pagkilos at pagbagsak ng tubig mula sa kalangitan na animoy may sarili itong buhay. Kagaya ng mga sinabi ni Kulas at Himeno, kailangang ariing ganap nitong si Beng ang kapangyarihang naroroong namumuo sa kalangitan. Kailangan niyang mag-isip ng kaparaanan at pinakamahusay na kaparaanan upang makontrol ito. Maya-maya makikita naroroong nagkakaroon ng hugis ng hulma ang tubig sa kalangitan. Naging isang malapad na nilalang ito na para bang may mga malalapad na pakpak, mahabang buntot at naroroong kumakampay ang mga pakpak sa ere. Look, it's a bird. No, it's a plane. Hindi, parang pagi pala yan. Bebebeng, bakit sa dami-dami ng nilalang, pagi pa ang gagawin mo? Pasensya na kayo. Nagmamadali na ako kaya yan ang naisip ko. Isa pa, hindi ba ang cute naman niya? Tama, hagupitin mo ng buntot niyan yung mga lecheng mga antingero na yan na gumawa ng golem. Bebebeng, alam mo nang kahinaan ng mga golem. Kailangang mabura ang mga marka sa kanilang noo. At wala nang ibang mas mabisa pang kaparaanan kundi ang tubig. Yan ang kahinaan ng putik at mga nilikhang nagmula sa lupa at tubig. Alam ko yan. Aba, pantas kaya ako. Narinig niyo ba yung sinabi ng isang yun? Isa daw siyang pantas. Kalokohan, walang pantas-pantas. Alamat lang yan. Ni minsan wala pa namang nakitang totoong pantas sa bundong ito. Yan ay mga kwentong kutsero lamang. Pantas, nilalang na may kahusayan sa lahat ng mga elemento ng mundo. Pwe, kwentong bata. Ay grabe, ang ganda naman ng pagi na yan. Shining, shimmering na tubig, lumilipad-lipad. Parang butterfly. Ang ganda niya, Minandro, di ba? Oo na, pero huwag kang kakapit sa braso ko. Nakakapang ilabot. Ito naman, naglalambing lang eh. Ano nang gagawin natin? Susugod na ba tayo sa mga kalaban? Huwag muna. Hayaan nating maipakita ni Beng ang kapangyarihang tinataglay ng kanyang tubig. Alam nyo ba, ang tubig na yan na nagkukulay ginto at puti ay itinuturing na sinaunang tubig. Sinaunang tubig? Meron bang ganuan? Oo, sinaunang tubig na sinasabing hindi kailanman maglalaho, na sinasabing katapat ng immortal na apoy, na sinasabing kahit na saan mang dako ng mundo, sa oras na tawagin ito ng may tangan sa kanya, lilitaw ito sa pinakamainam na kaparaanan at pinakaakmang kapanahunan. Ang sinaunang tubig ay labis na mapaminsala sa kamay ng maling tao. Maaari itong kumitil ng maraming buhay, ngunit sa kamay ng isang nararapat na nilalang, magliligtas ito at maglalayo sa kapahamakan. Pwede ba yung gamitin sa mga aswang? Parang alam nyo na yung mga epektong dibino. Hindi kong masasabi iyon. Ito ang unang pagkakataon na makita ko ng personal ang sinaunang tubig. Subalit, may ilang mga nakalathalang impormasyon na sinasabi na ang sinaunang tubig ay isang tubig na daluyan ng mga kapangyarihan. Kagaya ng isang ilog kung saan dumaraan ang napakaraming may buhay. Ang sinaunang tubig ay maaaring magpadaloy ng dibinong kalakasan, ng kakaibang kapangyarihan ng liwanag, mapakuryente man, maging ng kadiliman. Kaya nga napakadelikado nito dahil sa kamay ng isang makapangyarihang nilalang. Kombinasyon nito ng iba pang kapangyarihan mula sa iba pang nilikha ay maaaring gumawa ito ng nakakatakot na sandata. You meant to say, hindi lang yan ang kapangyarihang tinataglay ni Bebebeng? Ang ibig kong sabihin, halimbawa na lamang, ang kapangyarihan ng dalaga sa isinuunang tubig kapag inihalo mo sa kapangyarihan ni Himeno sa pagpapagaling. Isipin mo na lamang, kapag
lumikha sila ng isang kaparaanan kagaya ng pag-ulan sa isang buong kapaligiran kung saan naroroon ang maraming napinsala. Ganoon magiging mas epektibo ang panggagamot ni Jimeno dahil lahat ng nasa loob ng nasasakupan kung saan babagsak ang tubig ay gagaling. Ganon kabilis ang magiging epekto nito kung gagamitin naman sa immortal na apoy kung saan kakalat ang apoy ng napakabilis sa maraming lugar sa pamamagitan ng tubig na iyan. At ganon din sa kadiliman. Doon ay naunawaan nila. Masasabing isang perpektong tagapaghatid o medium, kagamitan o conductor ang kapangyarihan nitong si Beng na maaring maging daluyan ng kapangyarihan ng iba pang nilalang kagaya ng mga nabanggit nitong sila Ninang at Sir Ed. Kung magkagayon, kapag naperpekto ni Beng ito at kung nagawa niyang makipagkaisa sa kapangyarihan ng ibang nilikha, ay maaaring makagawa sila ng panibagong uri ng mga kapangyarihan, kakayahan o mga sandatang mapaminsala. Pag-ataking maaaring tumapos sa kanilang mga kalaban o tumapos sa kanilang mga sarili. Naroroong makikita ang higanting pagi na hinulma sa tubig na ito na naroroong lumilipad patungo sa mga kalaban. Maya-maya pa, sa pagkumpas ng kamay nitong si Beng, tila bang bumulusok ang nilikha niya patungo sa mga golem. Para bang sinalubong ng mga golem na ito ang isang higanting alon, dahilan upang lamunin sila nito at lumikha ng isang tila bang buhawi sa loob ng tubig kung saan nagpaikot-ikot ang mga golem. At maya-maya pa, nalusaw ang mga ito at naging mga putik na lamang na naroroong nang umangat na muli ang tubig sa kalangitan. Naiwan ang isang tambak ng putik sa harapan ng mga kalaban. Naging tila bang harang ito na malagkit at hindi nilang madaanan. Ang pangit! Ayoko na lang mag-talk kung anong itsura niyan pero parang nagsisimula sa letter J. Ano, umapa kayo dyan kung kaya nyo. Ew! Yan ang bunga ng inyong mga pag-eksperimento. Kawawa naman kayo. Naglakad lang ng kaunti yung mga tau-tauhan yung putik. Ayan, naging tunaw na putik na. Parang mga chocolate. Ano, meron pa ba kayong ibang pag-ataking kayang gawin? Subalit hindi pa mang tapos itong si Kulas sa kanyang pang-aasar, ay naroroong mula sa mga ilog na nasa kanilang paligid, mula sa mga tubig na naroroon, nagsiangatan ang mga ito at makikita ang tila bang anyo ng isang higanting lobo na gawa sa tubig at yelo. Ito ay sa pagtutulungan ng 4 na matataas na uri ng antingero sa panig ng kanilang mga kalaban. Akala nyo ba, kayo lang ang may kakayahan sa elemento ng tubig? Meron din kami niyan. Ang mga golem ay ipinagpaon na lamang namin na depensa upang makita kung ano ang inyong kakayahan. Subalit, tubig. Lalabanan nyo ang tubig na may halo ng nagyayelong kapangyarihan. Ewan ko na lamang kung anong mangyayari dyan sa inyong pagi. Magiging frozen pagi yan. Well. Hindi natin malalaman yan hanggat hindi natin nasusubukan. Bebebeng, ikaw na ang bahala. Manonood lang kami dito. Total, water, laban sa tubig. Sinong mananalo? Paring Kulas, di ba pareho lang yung water at tubig? Hindi no, Tagalog yung isa, English yung isa. Tsaka tingnan mo naman yung kulay at kalidad ng tubig ni Bebebeng. Kumpara dyan, kumbaga, yung kapangyarihan ni Bebebeng, mineral water. Tsaka yung isa naman, galing sa poso. Tingnan natin kung sinong mananalo. At naroroon nga na naghumiyaw itong tubig at yelong uri ng lobo. At naroroon namang sumugod itong si Beng gamit ang kanyang tubig na nilikha bilang isang pagi. Makikita nga ang tila bang nagliliwanag na katawan ng pagi. Naroroon ang napakalaking pakpak nito at ang nakakatakot na mahabang buntot na tila bang kung susuriin, animoy humuhulma ng malaking mga tinik na nag-uugat mula sa umpisa o sa pinagmulan nito patungo sa dulo ng kanyang buntot. Kasabay nito, iniikot ito ng pagi at naroroong
bumagsak ang malalaking patalim na tubig patungo dito sa lobo. Dahilan upang magkabitak-bitak ang lobo at naroroong tila bang naipako ito sa kalupaan. Ngunit agad itong nalusaw at naroroong nabuong muli at sa pagkakataong iyon, naging isang malaking ibon ito. Napansin ng mga kalabang antingero na ang kapangyarihan nitong si Beng ay mananatiling nasa itaas at magiging disadvantage o kalugihan nila kung ang kanilang mga nilikha o hinuhulmang nilalang mula sa kanilang kapangyarihang tubig at yelo ay hindi kayang lumipad. Kaya naman lumikha sila ng napakalaking agila na naroroong sumugod sa paging nilalang nitong si Beng. Nagsalpukan ang dalawa sa ere, habang ang ilan sa mga mersenaryo ay ginamit itong oportunidad upang lumapit sa kanilang mga kalaban o sa pangkat nitong si Legolas. Ito ay upang magkaroon na ng pisikal na labanan o ng kombate sa pagitan nila. Ang pagbabato ng mga sumpa mula sa mga karunungan nitong mersenaryo patungo sa kanilang mga kalaban ay naroroong walang humpay. Ngunit lahat ng ito tumatama lamang sa dibinong kalasag nitong si Fred. Naroroong matatag na muog ang kanyang kirubin na nagsisilbing tila bang napakakapal na pader na para bang lahat ng ibinabatong sumpa ay naroroong inaabsorba lamang nito. Hindi itong umaabot sa kamalayan nitong si Legolas at hindi nila itong napapansin dahil bago pa mang makarating sa kanila, lusaw na ang mga sumpa. Sinasabi ko na nga ba, ang arkanghel na yan ay malaking problema. Anumang pag-atake nating negatibo at mula sa kadiliman ay agad na masisilaw at masisira. Ang kanyang kakayahan ay kontra sa kakayahan ng maiitim na karunungan ng ating mga kasamahang antingero. Sa makatuwid, lahat ng may kinalaman sa makakaliwang karunungan ay hindi e-epekto dito. Tama, kaya naman kailangan natin ng kontra sa liwanag o kakayahan na hindi maaapektuhan ng dibinong kakayahan ng arkanghel. Ibig sabihin nito, kailangan natin ng dibinong kakayahan din kagaya sa kanya. Kung gayon, huwag kang mag-alala dahil nasa panig natin ang antingero na may dugo ng isang tunay na anghel. Seryoso? Meron tayong kasamahang ganun? May dugo ng tunay na anghel? Ibig sabihin noon, isa siyang banal. Hindi ko isasabing banal kung isang mersenaryong isang nilalang. Isa pa, sino bang may sabi sa iyo na ang mga anghel ay pawang mababait at makatarungan? Hindi mo bang nalalaman sa mahabang kasaysayan ng kapangyarihan sa mundong ito, may mga anghel ang nagawang paslangin ang iba pang uri ng nilalang para sa kanilang sariling kapakanan at kagustuhan. Ang mga anghel ay hindi kagaya ng iniisip mo na matuwid at kakampi ng tao. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang mga anghel ay kagaya lang din naman natin ng mga aswang, mga engkanto. Ang interes nila ay mas mahalaga kumpara sa kapakanan ng iba. Kaya naman kahit pang mamatay tayo dito, kung ito ang magiging kaligtasan ng isang anghel ay gagawin niya ito. Yan nga lang, pinagpala lamang sila na magkaroon ng kakayahang nasa uring dibino dahil sila ay direktang mga nilikha ng nasa kaitaasan. Kung gayon, sino ang mga tinutukoy niyong may uring anghel at dugong anghel sa ating pangkat? Naroroong lumitaw ang dalawang babae na para bang kambal. Naglakad ito patungo sa kanilang harapan. Makikita ang buhok nito na tila bang nag-uumapaw sa dibinong ora. Dahil sa lakas nito, nagliliwanag ang kanilang mga buhok at animoy mga hibla ng liwanag na nagmula sa kaitaasan. Kapareho ng kislap ng ora nitong si Fred. Ito ay dahil sa dibino din ang kakayahan ng kambal na ito. Ang kambal na antingera na naroroong nakaakmang harapin itong si Fred. Animoy, kung titingnan, kung oobserbahan ang kaganapan,
Para bang kung sino man ang nasa likod ng pagpaplano ng pagsugod ng mga mersenaryo dito kila Senyor Ibarra ay pinag-aralan ang kanilang pagkilos. Dahil maging ang Arkanghel ay napaghandaan nila at nagkaroon sila ng mga antingerong kokontra o papantay sa kapangyarihan nito. Ang katanungan na lamang ay kaninong dibinong kapangyarihan ang mas mataas ang antas. Nagpatuloy ang paglalaban. Itong si Beng naman, unti-unti ay parabang nagiging pamilyar na sa kanyang kapangyarihan. Mas madali na sa kanya ang pagkontrol ng kanyang tubig. Maliban pa doon, animoy ang kanyang nilikhang pagi na gawa sa sinaunang tubig ay nagawa niyang patungan ng baluti. Ngunit likha pa rin ito sa isang uri ng tubig na ipinatong lamang sa kanyang pagi. Ito ay upang maprotektahan ang kanyang alaga o ang kanyang nilikha kontra sa 3 uri ng ibon. Ang isa ay agila, ang isa ay buitre, at ang isa naman ay uwak na naglalakihan, na tila bang pinagtutulungan ang kanyang kapangyarihan. Maya-maya pa, naroroong nakialam ang 2 pang antingerong kalaban. At sa pagkakataong iyon ay elementong kontra na sa tubig ang ginamit nila. Ang elemento ng kidlat. Naroroong sumabog ang napakalakas na boltahe patungo dito kay Beng. At kung iisipin, ang tubig ay mabilis o malakas at perpektong daluyan ng kuryente o ng boltahe. Sa makatuwid, oras na dumaloy ito dire-diretso kay Beng, susunugin ito ang katawan ng dalaga. Hindi kakayanin ng katawan ni Beng ang malakas na boltahe ng kuryente. Hindi kakayanin ng katawan nitong si Beng ang malakas na boltahe ng kuryente oras na tumama ito sa kanya. Mabuti na lamang nakabantay itong si Kulas. At naroroong bago pa mang marating ng kuryente ang pagi nitong si Beng, humarang ang napakalaking tipak ng bato na nagmula sa ilalim ng lupa. Ito ay sa kaparaanan at kakayahan nitong si Kulas na makikitang naroroong nakahawak ang mga kamay sa kalupaan. Not on my watch, Bebe Boy. Akala nyo, magagawa nyong kuryentehin itong si Bebe Beng habang naririto kami? No. Ito ang katapat nyo, kuryente, laban sa lupa. Alam nyo, hindi yung tatagos. At hindi lang to basta-basta ang lupa, ano? Dahil likha ito sa aking specialty kristal. Namiss kong kakayahan kong ito Mabuti na lamang at naisipan ko ito. Ano bang isang yan? Bakit tila yata halo-halong elemento ang nagagamit niya? Kanina nakita kong ginamit niya yung tubig, apoy, pagkatapos ngayon, elemento ng lupa. Mukha yatang totoo yung sinabi niyang isa siyang pantas. Kalokohan, walang pantas sa panahong ito at hindi silang umiiral kailanman. Ay nako, ang hirap paniwalain ng mga nilikhang to. So stupid. Ano bang gusto niyong gawin ko para maniwala kayong isa kong pantas? Well. Mukhang may naisip na ako. Sumalit na antala ang ginagawa nitong si Kulas nang bigla siyang atakihin ng 2 uri ng asasin na naroroong may hawak ng mga patalim na may lason. Ito ay sa pag-uutos ng pinuno ng mga mersenaryo. Tila bang kinilala nito si Kulas bilang malaking balakid at banta sa kanilang pagtatagumpay. Kaya naman, bago pa mang malikha ni Kulas ang kanyang susunod na pag-atake, naroroong umatake na sa kanya ang 2 asasin na agad namang binangga nitong si Pipito. Teka lang, akala nyo ba si Kulas lang ang naririto? My friend, ayos ka lang ba? Wow! Ang labit mo talaga. Ang galing ng timing mo, Pipito, my friend. Ikaw nang bahala sa kanila. At mukhang balak pa nila akong gripuhan dito Hoy mga bebe boy, akala nyo ba kami lang ang naririto may kakayang makipaglaban? Aba, you better think twice. Lahat ng naririto sa grupo namin, kaya kayong puksain, no? Kaya naman isang malaking pagkakamali ang ginawa niyong pagsugod. Dapat nanahimik na naman kayo sa isang tabi at inantay na matapos kami sa pagpasok dyan sa kastilyong yan. Ay nako, nag-aantay na dyan si Vladimir At naroroong dahil nga sa pakikialam nitong si Pipito, naroroong kitang nayupi ang mukha ng isa sa assassin at ang isa naman nabalian ng leeg dahil sa
walang kontrol na pagsuntok nitong si Pepito at pagpapakawala ng hindi nakikitang puwersa ng hangin. Tumilapon ang dalawa at naroroong tumusok pa sa mga kuko ng agilang likha sa tubig at yelo. Mismong ang kapangyarihan ng kanilang mga kasamahan ang pumuksa sa kanila. Ay! Teka, pasensya na. Hindi kong sinasadya. Mukha yatang namatay yung dalawa. Umihinga pa ba yun? Tingin mo hihinga pa yan? Kita mo bumao na sa kanilang mga katawan yung mga kuko ng mga birdie-birdie nila. Lagot ka paring Pipito. Hahanapin ka ng mga tauhan ni Chip Babalong kapag nagkataon. Chip, oh! Tingnan mo yung si Pipito. May pinuksang dalawa. Mukhang dead on arrival na eh. Uy, teka lang. Tinulungan lang kita. Joke lang. Kita mo ng mga kalaban natin yan. Self-defense lang yun. Tsaka, hindi ka naman nakikita niyang si Chip Babalong. Natatakpan siya ng baba niya. Kaya di niya kita dito sa atin. Nagpatuloy ang kanilang labanan at unti-unti tila bang nagdududa na itong mga mersenaryo na para bang ang kanilang mga kaharap ay hindi nga ordinaryong mga binata at dalaga lamang. May dahilan kung bakit kampante si Senyor Ibarra at ilang nauunawaan na ito ng matatanda sa kabilang panig. Subalit, may pag-asa pa rin sila at hindi pa rin pumapanaw ang kanilang determinasyon dahil kikilos na ang kambal na dibino. Oras na para sa ating main event, ang ating pamosong kambal, ang dibinong anghel. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanila sa oras na magwala ang dalawang ito. Nagtinginan ang magkapatid. Kasunod nito ay ang pagbabanggaan ng kanilang espada. Matapos iyon, tila bang ora ng pakpak ang lumitaw sa kanilang mga likuran at makikita ang biglaan na lamang na pagliliwanag ng kanilang buong katawan. Masasabing tunay nga na malakas ang dalawang ito. Hindi na iyon maitatanggi pa. Tunay na makapangyarihan ang kambal na dibino. Subalit, hindi nilang nalalaman na ang kanilang kakabanggain ay nasa kasagaran na ng antas ng isang arkanghel. Mas mataas na uri kumpara sa mga anghel na pinagmulan ng kambal na ito. Subalit, dahil nga sa mas mataas ang antas nitong si Fred, hindi itong napagtatanto o hindi itong kayang sukatin ng dalawa. Anumang lampas sa kanilang kakayahan, tila bang akala nila o inaakala nila mas mababa para sa kanila dahil nga sa hindi itong rumirehistro sa kanilang pandama. Kaya naman ang pagsugod nila dito kay Fred, para bang bumangga sila sa pader nang sugurin sila pabalik ng kirubin. Naroroong tumambad sa kanilang harapan ang napakalaking nilalang, ang bawa. Tumama sa dalawang ito ang magkabila ang suntok nitong arkanghel, dahilan upang tila bang maubos ang lakas sa kanilang katawan sa isahang pag-atake pa lamang. Nakatitig lamang itong si Fred na tila bang may pagkadismaya sa kanyang mga mata. Sayang ang inyong mga katangian at kakayahan bilang mga dibino. Ginagamit nyo lamang sa kasamaan at para sa pera. Ginagamit nyo upang makapaminsala ng iba. Hindi dapat na ibigay sa inyo ang ganyang kapangyarihan. At ano naman ang pakialam mo? Kapangyarihang bigay sa amin ito ng aming mga ninunong anghel. Kaya naman, karapatan namin kung anong gusto namin gawin dito. Isa pa, sino ka ba para pakialaman kami? Tatay ka ba namin? Oo nga, tatay ka ba namin? Bukod pa doon, walang sino man ang maaaring mag-utos sa amin. Kami ang malalakas na kambal. Kami ang mga dibinong anghel. Tingnan mo tong dalawang to. Mukhang hibang na at nananaginip ng gising. Hindi ba nila makita ang pinagkaiba ng kapangyarihan nila at saka ni Fred? Ay, these girls. Subalit, mataas ang tingin nitong kambal sa kanilang mga sariling kapangyarihan at hindi nilang kayang tanggapin at obserba sa kanilang isipan ang katotohanan na hindi nilang kayang talunin itong si Fred. Bukod pa doon,
Ang mga pagpupuri sa kanila, ang mataas na tingin sa kanila ng kanilang mga kasamahan ay mas lalong nagpapatibay sa kanilang paniniwala na hindi silang maaaring tibagin ng isang kagaya ni Fred na naroroong kalmadong nakatitig lamang sa kanila at tila bang nanghihinayang sa kanilang mga kakayahan. Ngunit hindi na itong pinagbigyan pa ni Fred at hindi niya nang hinayaan pa na mas tumagal pa ang kanilang paglalaban. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, kasunod ng pagbagsak ng napakalaking espada na makikita ang salita o ang lengguwaheng gamit ng mga arkanghel na nakaukit dito. Nagliwanag ng kulay puti at ginto ang simbolong ito at naroroong tila bang napaso ang kambal. Kasunod nito, animoy kinuha ang kanilang kapangyarihang dibino mula sa kanilang katawan at naroroong naging ordinaryong mga dalaga na lamang dalawa. Kahit anong subok nila, wala nang kapangyarihan ng lumalabas sa kanila. Maging ang kanilang mga buhok ay naroroong tila bang naging ordinaryo na lamang. Dahil nga sa pagkawala ng kanilang mana, animoy sintigas ito ng mga alambre. Nalito ang dalawang babae. Hindi nilang maunawaan ang nangyari, na bakit parang sa isang iglap, ninakaw sa kanila ang kanilang kapangyarihan. Ito ay sa kadahilanan na ang higanting espada na nasa kanilang harapan ay para bang may parehong epekto ng 3 higanting puting krus na ginagamit nitong si Fred. Ngunit ang espadang iyon ay panghatol na eksklusibong maaaring gamitin lamang kontra sa mga dibinong nilalang din, kagaya na rin ng kaharap nitong si Fred. Ito ay nagpapataw ng kaparusahan at ito ay may kakayahang magpataw ng kaparusahan depende sa antas ng kapangyarihan ng may taglay dito. At dahil nga sa napakataas ng antas ng kapangyarihan ni Fred, ang pinakamataas at pinakamalalang uri ng kaparusahan ang naiatang sa kambal. Ito ay ang pagbawi ng kanilang dibinong kapangyarihan at ang pagsasara ng daluyan ng kanilang mana. Sa madaling sabi, ang dalawang dalagang naroroon sa harapan ni Fred ay ordinaryong kambal na tao na lamang. Oops, teka lang, parang ayokong tumawa. Naawa ko bigla sa kambal. Oo nga, kahanga-hanga. Tila yata nawala na sila ng kakayahan sa paggamit ng espiritual na enerhiya. Wala na akong maramdaman pang kakaibang kapangyarihan sa kanilang dalawa. Animoy mga ordinaryong tao na lamang sila. Hindi maiwasan ng dalawa ang magwala, maguramentada. Umiiyak ang dalawang ito, nagagalit at sinusumbatan itong si Fred. Pinagbibintangang magnanakaw at inuutusang ibalik sa kanila ang kung anumang kinuha nito at kung anuman ang ginawa sa kanila ay tanggalin. Iniisip nilang dalawa na isinumpa sila nitong si Fred. Ngunit natahimik na lamang itong dalawa nang maramdaman nila ang kakaibang presensya sa kanilang harapan. Wala na silang kakayahan pa para makita ang espiritual na uri nitong si Fred. Maging ang kanyang mga pakpak ay hindi na makikita pa ng dalawang ito. Subalit nang makita nila ang pakpak ng bathalang si Nixa na naroroong lumitaw sa likuran nitong si Fred, doon na nilang napagtanto. Mapalad sila at hindi pa silang tinapos nitong si Fred. Naroroong makikitang tumatakbo ang dalawang ito, umiiyak, papalayo sa lugar ng labanan. Napanganga na lamang ang mga mersenaryo. Wala na silang ibang pagpipilian pa kundi ang umatras o ang magpakamatay sa pagsugod sa kanilang mga kaharap. Ngunit sa kanilang akmang pagtakas, naroroong dumating ang 3 pa sa kanilang mga kasamahan. Ang uri ng mga antingero na may halong pagkadyablo. Teka, sinong 3 yan? Bakit ang lalaki naman yata nila? Mukhang hindi sila mga ordinaryong tao. Hindi talaga. Dahil kung meron tayong mga kasamahang may dugo ng anghel, meron din siyempre tayong kasamahan na pinaniniwala ang supling ng mga diablo. Kung dibino ang kapangyarihan ng arkanghel, magagawa niya kayang tapatan ang 3 may dugong diablo sa kanilang katauhan. Kung sino man kayo
At kung sino man ang tatay nyo, sana lang hindi tayong pareho ng tatay. Dahil kung magkakayon, abay papaluin ko kayong 3 sa puwet. At naroroong tila bang dahil sa paglitaw ng 3 antingerong may dugo ng Diablo, otomatikong nagkaroon ng reaksyon itong si Kulas. Kaya naman, biglaan na lamang na para bang nagliwanag ang kanyang katawan, kasabay ng paglitaw ng ginintuang Diablo sa kanyang katauhan. Napaatras ang mga mersenaryo. Hindi na nilang maunawaan pa ang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Una, Arkanghel. Kasunod, makakaharap nila ang isang ginintoang Diablo na sa maraming kasaysayang napag-aralan nila, isang beses lamang lumilitaw sa milenyong iyon. At ibig sabihin noon, nag-iisang gintong Diablo lamang itong si Kulas, tagapagmana ng trono ng Karimlan. Direktang anak ng Maharlika. Hanggang dito muna ang ating kwento sa gabing ito. Huwag kayong mag-alala at susubukan po natin na masundan kaagad ito, pero hindi pa ako nangangako na mai-upload natin ito bukas. Ngunit uumpisahan nating i-narrate or i-record ang ating susunod na kwento dahil maging ako po ay excited sa magiging labanan. Lalong-lalo na tandaan nyo, hindi lamang ang pangkat na iyon ng mersenaryo ang naroroon. Nakakagulat nga lang na ang mga mersenaryong ito ay meron palang mga ganong kasamahan. May halong anghel at may halong diablo. Ano pa kaya ang iba nilang itinatagong alas? Maliban pa doon, ang mga nilalang na nagmamasid sa kanilang paglalaban. Ang mga tunay na balakid sa misyon nitong ating mga bidang antingero. Magagawa kayang makarating ni Zen bago mapahamak ang kanyang mga kasamahan sa kamay ng hindi pang mga nakikilalang individual. Ang lahat ng yan ay matutunghayan natin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Kaya naman po sana ay patuloy nating abangan at antabayanan ang ating mga umaatikabong episodes sa ating paboritong aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapaninlang na antingero. At sa muli po, ito po ang inyong narrator na si Sir Mar. Dito lamang yan sa Midnight DJ.